mo bang matuto ng akademikong sulatin? Halina't huwag magatumiling tapusin ang video na aking ihahantay. Ano ba ang akademikong sulatin? Ang akademikong sulatin ay isang uri ng pagsulat na kung saan ito ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon. Ito ay ginagamit upang may bahagi nila ang kanilang mga nalalaman sa ibang tao. Ito ay nakabatay sa mga personal na buhay o di kaya pang academics at intelektual ng pangunahing tauhan. Sa pamamagitan ng akademikong sulatin, malalaman natin ang kwento ng bawat tao. Ang uri ng akademikong sulatin. Ito ay abstract, synthesis o buod, bayano, memorandum, agenda, panukalang proyekto, talumpati, katitigan ng pulong, posisyong papel, reflektibong sanaysay, pictorial essay, at lakbay sanaysay. Lahat ng uri ng akademikong sulatin ay may layunin at gamit at katangian. At una-una natin tatalakayin ay ang abstract. Ang layunin at gamit ng abstract, ito ay ginagamit sa pagsulat ng mga akademikong papel. Tulad na lamang ng thesis, lecture, at ito ay kinapapaluban ng introduksyon, metodolohiya, resulta, at konklusyon. Ang layunin nito ay makapagbigay impormasyon sa isang bagay na pinag-aralan natin. Habang ang katangian naman, ito ay isang objektibo at makikita rin ito ang paninindigan ng taong nagsasalita. Punta naman tayo sa synthesis o buod. Layunin nito ay ginagamit sa pagbubuod ng isang maikling kwento at kalamitang ginagamit bilang isang tekstong naratibo. At ang layunin nito ay mailahad kung ano nga ba ang tinatakbo ng isang kwento sa pamamagitan ng pagbubuod. Ang katangian naman nito ay mapaikli, ngunit makikita mo dito. Ang pangatlong uri naman na akademikong sulatin ay ang bayano. Layunin nito ay ginagamit ng isang tao upang malaman ng iba kung ano nga ba ang kanilang mga academic career. Ito ay isang personal na profile ng isang tao. Ang layunin nito ay maipakita ang kanilang mga nakamasa sa buhay. Katangian naman ng bayano ay makikita mo ang mga karangalan ng taong pinapakita dito at ito ay maliwanag at organismo. Ang pang-apat na uri na akademikong sulatin ay ang memorandum. Ito ay isang kasulatan upang maibatid ng isang tao ang gagawing pagpupulong o di kaya paalala sa isang mahalagang impormasyon. Layunin nito ay ang maipabatid kung ano nga ba ang gagawing pagpupulong. Ito ay isang formal at dito mo makikita kung ano ang mga nais pabatid sa pagpupulong. Ang susunod naman ay ang agenda. Ito ay listahan ng mga gagawin sa pagpupulong at ano nga ba ang magiging paksa sa pulong. Layunin nito ay para malaman ang mga gagawin sa mangyayaring pagpupulong. Ang katangian naman nito ay objektibo at may paninindigan din ito at maliwanag at higit sa lahat ay formal. Ang panukalang proyekto naman ay ginagamit upang malaman ang isang proposal na kailangang ilatag at naglalayong mailatag ang mga plano na gagawin sa hinaharap. Ang layunin nito ay malaman ang plano na pwedeng gagawin sa hinaharap. Ito ay formal at makikita rin dito kung ano nga ba ang mga napag-usapan sa natapos na pulong. Lakbay naman tayo sa talumpati. Ito ay ginagamit upang makapanghikayat ng isang tao at kailangan itong paniniwalaan. Ito ay isang uri ng sine. Ito ay may isang particular na paksang pinag-uusapan o pag-uusapan at may sariling pananaw. Tingnan ng pulong. Ito ay ginagamit na kung saan ay dito natin makikita ang opisyal na tala ng isang pulong at upang malaman kung kailan ang susunod na pulong. Katangian nito ay dapat na organisado ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga puntong na pag-uusapan at nakatotohanan. Papel. Ito ay ginagamit upang makabuo ng isang patunay na tinatanggap ng mga nakakarami ang mga dahilan ng kanilang mga nakita at ito ay nagpapahayag ng isang katotohanan. Katangian nito ay nararapat na maging formal at organisado ang pagkasusunod-sunod ng ito. Reflektibong sanaysay. Ito ay uri ng sanaysay kung saan ginagamit ito upang ibahagi ang mga naisip,
nararamdaman at pananaw na hinggil sa isang paksa at kung paano ito nakakaapekto sa taong sumulat. Katangian nito ay kalimitang personal at nasaan yung tuluyan at may paninindigan ang taong sumulat nito. Pictorial essay. Ito ay isang sulatin na nakatutok sa isang tema kung saan mas maraming larawan ang makikita sa sulatin. At bawat larawan ay may kaakibat na pahayag o explanation. Katangian nito ay kadalasang personal, simple at epektibo. Lakbay sanaysay naman ay layunin nito ang ginagamit upang maitala ang mga nararanasan sa paglalakbay ng taong sumusulat nito. Dito ay mas marami ang pagsulat kaysa sa mga larawan. At ang layunin nito ay ang magkaroon ka ng realisasyon sa paglalakbay ng iyong ginagawa. Katangian ay personal at kalimitang nakakapang-akit ng mambabasa. At ito rin ay detalyado at makatotohanan ang mga pinapakapag-aralan ng akademikong sulatin. Ang pag-aral ng akademikong sulatin ay may iba't ibang layunin at mahalagang bahagi ng edukasyon. Narito ang ilang mga rason kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng akademikong sulatin. Ang dahilan ay ang komunikasyon ng ideya. Ang akademikong pagsulat ay isang mahusay na paraan upang maipahayag ng maayos ang ideya o mensahe. Sa pamamagitan ng maayos na pagsusulat, mas madaling maunawaan ng iba ang iyong iniisip o gustong iparating. Ang pangalawa namang dahilan ay ang pagbuo ng lohikal na argumento. Ang akademikong pagsulat ay nagtuturo ng kasanayang magbuo ng lohikal na argumento. Ito ay mahalaga lalo na sa larangan ng akademya at trabaho kung saan kailangan maipakita ang ebidensya at pagpapatunay ng iyong pahayag. Pangatlong dahilan nito ay ang pagsasanay sa pananaliksik. Ang pagsusulat ng akademikong papel ay kadalasang kaakibat ng pananaliksik. Ito ay nagtuturo sa mga mag-aaral kung paano magsagawa ng masusing pagsusuri at pag-aaral ng mga datos. Ang pang-apat na dahilan ay ang pagpapaunlad ng analytical na kakayahan. Sa pag-aaral ng akademikong pagsulat, natutunan ang kasanayan sa pagsusuri at pag-iisip ng masalimuot. Ito ay nagbibigay daan sa pagpapaunlad ng analytical na kakayahan ng isang tao. Panglimang dahilan naman ay ang pag-unlad ng etikal na pag-iisip. Ang akademikong pagsulat ay nagtuturo sa pag-iisip ng masusing pagsusuri at pagsusuri sa iba't ibang aspeto ng isang issue. Ito ay nagbibigay ng kakayahan sa mga mag-aaral na maging kritikal sa kanilang pagsusuri ng impormasyon. Pang-anim na dahilan nito ay ang pagsusuri ng pananaw. Sa pamamagitan ng akademikong pagsulat, natutunan ang pagpapahalaga sa isang pagkakaiba ng pananaw. Ito ay nagbibigay daan sa mas mabuting pag-uunawa sa iba't ibang perspektiba. At panghuling kadahilanan naman ito ay ang pagsasanay sa wika. Ang pagsusulat ay isang mahusay na pagsasanay sa wika. Nagtuturo ito at ng tamang paggamit ng bokabularyo, pagbuo ng maayos na pangungusap, at iba pang aspeto ng wika. Sa pangkalahatan, ang akademikong pagsulat ay isang pangunahing kasanayan na nagtuturo ng masusing pagsusuri, lohikal na argumentasyon at malalim na pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng kaalaman. Ito ay hindi lamang pang-akademya, kundi maaari rin itong maging kasanayan ng manggagamit sa iba't ibang larangan ng ating